Isang simpleng dalaga na nag-apply sa malalaking kumpanya para magkatrabaho. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay magiging isang babysitter pala ang bagsak niya. Maging instant mommy nga kaya siya nang inaalagaan niyang mga bata. Sa kabilang banda, ang kanyang amo ay isang bilyonaryong napakayaman. Isa rin siya sa pinakagwapo at batang CEO na talaga namang pinagkakaguluhan ng lahat ng babaeng nakakakita rito. Anak, sigurado ka ba na luluwas ka ng Maynila para magtrabaho? Ani nga ng ina ni Leia. Oo naman, Nay. Para naman maging maayos ang buhay natin at ang bahay natin ay maipapaayos ko na rin. Sagot nga ni Leia sa ina. Pero anak, mahirap ang buhay sa Maynila. Alam mo naman yan, di ba? Nakadalasan nga sa mga kapitbahay natin dito sa probinsya, hindi na nakakauwi at doon na sila nag-aasawa dahil sa mahirap ang buhay at kailangan mong humawak na lamang sa patalim para mabuhay doon. Nag-aalalang saad nga ng nanay Leia. Nay, kaya ko po ang sarili ko. At nako, wag na kayong mag-alala. Matibay at malakas kaya itong anak nyo, di ba tay? Natatawang saad ni Leia sa kanyang ama. Sigurado ka na ba dyan, nak? Ako ay susuporta sa'yo sa anuman ang maging desisyon mo. Basta't sa ikabubuti mo ito, walang problema yan sa akin. Ani nga ng ama ni Leia. Bernard, kinukonsinti mo na naman ang anak natin. Hindi ka ba nag-aalala kung ano ang magiging trabaho niya doon? Gusto mo bang mapahamak ang anak natin, ha? Inis na saad naman ng ina ni Leia. Mona, malaki na ang anak natin. At hindi naman sa ibig sabihin na pinapayagan ko siya ay pumapayag na ako na sa anumang masamang mangyari sa anak natin. Ang nais ko lang ay bigyan ng kalayaan siya upang matuto siya sa lahat ng bagay. Hindi sa lahat ng panahon ay palagi na lang natin siyang binabata dahil malaki na siya at nasa tamang edad na naman ang anak natin at alam kong malalampasan niya lahat ng pagsubok niya sa buhay. Nakangiting saad ni Bernard na ama ni Leia. Maraming salamat talaga, tay. Natutuwang saad ni Leia. Bernard, alam mo naman na hindi nakapagtapos ng kolehiyo ang anak natin. Kaya malabong magkaroon siya ng magandang trabaho sa Maynila. Alam naman natin na sa panahon ngayon na kung kolehiyo ka, ay ikaw ang palaging matatanggap. Ano ang natapos ni Leia, ha? Diba? Hindi mo kasi iniisip ang mga posibleng mangyari. Galit na saad ng kanyang ina. Nay, grabe naman kayo kung makapagsalita sa akin. Wala yun sa natapos mong degree at level sa pag-aaral. Depende yun sa sipag at tiyaga mo. Aba, malay mo po, suswertehin ako sa Maynila, hindi ba? Saad nga ni Leia. Subalit, nasakta naman siya sa sinabi ng kanyang ina pero hindi na nga lamang ni ito pinahalata. Mona, makinig ka naman ngayon sa anak mo. Kahit ngayon man lang. Sige, heto na lang. Kapag tumawag sa atin si Leia na naghirap siya ay hindi natin tutulungan para bigyan siya ng leksyon, ano? Okay ba yun? Pangungumbinsi ng ama ni Leia sa kanyang ina. Nay, kahit ngayon man lang, pagkatiwalaan niyo ako please. Pagmamakaawa ni Leia sa kanyang ina. Sige na nga Mona, ngayon lang talaga nagpupumilit ang ating anak kaya pagbigyan mo naman na. Tayo lang din naman ang makakapagbenepisyo kapag maging maayos ang buhay at trabaho niya. Ani ni Bernard na ama ni Leia para naman makumbinsi ang ina nito. Napaisip din saglit ang kanyang ina. Sa ano nga ang magiging desisyon niya? At napabuntong hininga na nga lamang at sabay sabing, sige na nga, basta anak, mag-iingat ka doon ha? Alam mo naman kung anong klaseng mundo ang sinusubukan mong pasukin at papayag ako para turuan ka ng leksyon na hindi lahat ng sinuswerte talagang may swerte. Pero hindi ito gagana kapag hindi mo gagamitin ng may kasamang paggamit ng utak, ang puso. Kaya mag-ingat ka sa Maynila. Ayoko lang naman na masaktan ka, maghirap at maliw sa akin dahil mahal na mahal kita, anak. Kalma ka lang, Nay. Ito pa ako, oh. Huwag ka munang umiyak para naman pinapatay mo ko dyan eh. Natatawang saad nga ni Leia. Sobrang hamahal mo lang talaga ang anak natin, Mona.
Kaya ayaw mo siyang mawala pero hindi na siya bata katulad ng dati. Sabi pa nga ng kanyang ama. At dapat daw, sundin na ni Leia ang kanyang mga sariling desisyon. Dahil dito nga raw siya mas tatatag. At haharapin nga nito ang mga pagsubok ng mas malakas at mas matibay. Kaya hindi talaga ako nagsisisi na kayo ang naging magulang ko eh. Napakaswerte ko po sa inyo ma at pa. Ani nga ni Leia at nag-family hug na nga sila. At sabi pa nga nito, sige na nga, wag na po tayong magdrama, mabuti pa, magbonding na lang muna tayo at sulitin natin na magkakasama tayo. Sinabi pa nga ng ama ni Leia na tinawagan na nga nito ang pinsan nitong si Leia na si Jessie dahil dun na lang muna daw siya sa apartment nito manirahan habang hindi pa nakakahanap ng trabaho. At dumating na nga ang araw na kailangan na ngang magpaalam sa kanila ni Leia. Sige anak, mag-ingat ka dun ha. Alagaan mo ang sarili mo. Andito kami palagi ng ama mo kapag kailangan mo kami. Huwag mong kalimutang tumawag. Paalala nga ng kanyang ina. Habang binabaybay nga nila ang kalsada, natulog na nga lang muna itong si Leia. Sa kabilang dako naman, ay ang isang lalaki na matayan ng girlfriend dahil nga sa panganganak nito dahil bata pa nga sila noong mabuntis niya ito. Kaya binata pa nga rin ang isang batang CEO na nagmamay-ari ng isang gas mining company. Josh, hanapan mo ako ng ibang katulong. Yung hindi malandi at kayang alagaan ng anak ko. Ani ni Arthur. Sagot naman ni Josh. Sir, suggestion lang po. Mas mainam sana kapag matanda ang kukunin natin para mas maraming experience sa pag-aalaga ng bata para naman mas mabigyan ng pansin ang pag-aalaga kay Carrie. Ani nga nito. No, ayoko sa matanda dahil baka suwayin ako doon. Ayoko sa ganyan kaya gawin mo ko ng paraan. Naiinis na saad ni Arthur. Sagot na nga lamang ni Josh. Sige po sir, noted. Si Arthur ay naghahanap ng isang kasambahay na pwedeng maging babysitter or instant nanny ng kanyang anak. Marami na ang na-fired niya dahil sa ayaw niya sa mga ito dahil hindi naaalagaan ng tama ang anak niya. Ang anak niya ay 2 years old pa lamang kaya't hindi niya alam kung paano ito aalagaan. Leia, kanina pa kita hinihintay dito. Ani nga ng pinsan nitong si Jessie. Jessie, ikaw na ba yan? Grabe ang sexy mo naman. Ano ba yung mga suot mo? Napaka-revealing naman. Sabi naman ni Leia sa kanya. Hay nako Kas, wala tayo sa probinsya para magdamit ng Mala Maria Clara. Hello, andito tayo sa Manila, capital of the Philippines, kaya ang tawag dito, trendy fashion. Naku, ikaw talaga probinsyana ka nga talaga. Natatawang saad nga ni Jessie. Ganun ba Kas? Sorry hindi ko kasi alam na ganito pala dapat dito. Teka, na-offend ba kita? Nag-aalalang tanong ni Leia. Hindi naman, pero akin na nga yung mga gamit mo, magta-taxi na lang tayo para mas madali na makarating sa apartment ko. At doon na tayo magkwentuhan, okay? Ani nga ni Jessie kaya walang nagawa si Leia, kundi ang tumango na nga lamang bilang pagsang-ayon sa gusto ng pinsan. Okay lang ba ang apartment ko? Ani nga ni Jessie pagdating nila doon. Ang laki naman ng apartment mo, Kas. Sina tito at tita ba ang bumili nito? Wow, ang ganda Namamanghang saad ni Leia. Kas, please secret lang natin to, okay? Huwag mong sabihin sila mama at papa ko. Ani ni Jessie na tila natatakot. Napakunot noo tuloy si Leia at tanong nga nito, ha? Pero bakit naman? Di ba nila alam na ganito kalaki ang apartment mo? At hindi naman to apartment kasi. Condominium kaya to. Grabe Anong trabaho mo, Kas? Namamanghang tanong nga rin ni Leia. Hay nako, sabi ng huwag maraming tanong At if magtatanong si Tito Bernard, lalong-lalo na yung nanay mo na si Tita Mona, sabihin mo na nasa apartment tayo at nagsisiksikan lang tayo para makalis budget tayo, okay? Iritang saad na nga lang nito. Bakit naman, Jess? May tinatago ka ba, Kas? Kilala kita. Kapag ganyan ka, may tinatago ka. Banta nga ni Leia. Walang nagawa si Jessie
kundi ang sabihin kay Leia ang totoo. Dahil sa hindi naman talaga sanay magsinungaling si Jessie kay Leia, lahat talaga ng sikreto niya ay pinagkakatiwala niya kay Leia. Kaya no choice siya kundi sabihin ang katotohanan. Oo na. Dito akin. Pag-amin nga ni Jessie. Ano? At kanino naman to, Jess? Baka madamay pa ako sa mga kalokohang ginagawa mo dito sa Maynila, ha? Paalala nga ni Leia kay Jessie. Chill. Hindi ka mapapahamak. Basta ipangako mo na hindi makakarating to sa mama at papa ko. Lalo na sa nanay at tatay mo, okay? Ani ni Jessie. Oo na. Sige na nga. Basta't wag na wag kang magsisinungaling sa akin. Banta ni Leia. Ganto kasi yun. Alam mo naman ang Maynila, kailangan natin mag-survive. Kaysa umuwi sa probinsya kay ayun, may nakilala akong lalaki. At well, binili niya ang kondominium na to para sa akin. Pag-amin na naman ni Jessie. Ano? Ibig sabihin binenta mo ang katawan mo para sa kondominium na to? Gulat na tanong ni Leia. Napaisip naman saglit ang kanyang pinsan. Oo, kasi naman, hirap na ako eh. Sorry pero at least, di ba? Hindi naman ako nabuntis kayo okay lang. At please, sa ating dalawa lang to. Wala akong ibang pagsasabihan kundi ikaw lang. Bantari ni Jessie kay Leia. Pero Kas, mali pa rin ang ginawa mo. Naawang saad nga ni Leia kay Jessie. Ganito kasi yun, Kas. Natanggal ako sa trabaho ko at walang-wala na talaga ako. Pero ginamit ko yung utak ko. Saka ko na binenta katawan ko nang magbigay sa akin ng lahat. At may mga legal na dokumento kami na nagsasabing ako ang bumili nito. Kaya sana maintindihan mo. Malungkot nga na pag-e-explain ni Jessie. Niyakap naman agad ni Leia ang kanyang pinsan na si Jessie. Kawawa ka naman, Jess, sa sinapit mong yan. But anyway, tapos na yan. Kaya kalimutan na natin. Sige, hindi ko na to'y susumbong basta magpakatino ka. Ani nga ni Leia sa pinsan na talaga namang concerned sa kanya. Maraming salamat talaga ka sa lahat ng pinsan ko. Ikaw talaga yung nakakaintindi sa akin at kailanman hindi kinwestiyon at hindi ako hinusgahan kaagad. Ani nga ni Jess. What are cousins for, diba? Kahihiyan mo ay kahihiyan ko rin. Kaya hindi na yun iba sa akin, ikaw pa na. Alam mo naman simula pa bata, kilalang-kilala na natin ang bawat isa. At alam natin kung saan tayo nagkamali at nagkulang. Kaya cheer up, Kas. Ang importante, hindi sa masamang hangarin. Kaya nagkaroon ka ng ganitong buhay at mga kagamitan. Ani nga ni Leia. Tara na, Kas. Pinaganda kita ng pagkain. Kain na tayo? Ani nga ni Jess. At agad din naman silang pumunta sa kusina upang kumain na. Jess, may alam ka bang mga nag-hire ngayon ng mga kumpanya? Panimula na ngang tanong ni Leia tungkol nga sa magiging future niya sa Maynila. Pag may nakita ako somewhere, gas mining company ata yun. Kailangan nila ng more workers na may maalam sa mga computers. But anyways, marami pa yon. Ba't mo natanong? Tanong nga ni Jessie. Kailangan ko kasing maghanap ng trabaho at gusto ko sana nasa kumpanya dahil alam mo naman na matagal ko ng pangarap yan. Nakangiting saad ni Leia habang kumakain sila. Di ba hindi mo natapos ang pagkokolehiyo, Makas? Baka mahirapan kang matanggap dyan. No offense pero yun kasi ang realidad eh. Malungkot nga na sabi ni Jessie sa kanya na naging dahilan upang matahimik naman saglit si Leia. Sorry, Kas. Hindi ko sinasadya pero kadalasan kasi yun mo yung mga requirements. Kaya nga waiter lang yung na-applyan ko na trabaho dito dahil sa hindi ako matatanggap ng mga kumpanya. Pero subukan mo lang. Alam ko naman na matalino, masipag at malakas at mapagkakatiwalaan ka. Masayang saad ni Jessie. Maraming salamat talaga, Kas, kasi andyan ka katulad ni tatay na nag-e-encourage pa rin sa akin. Pero di ba nga sabi nila, subukan mo lang.
Wala namang mawawala, hindi ba? Tanong nga ni Leia. Sabagay, kaya sige, samahan na kita bukas. At mas mainam na gawin mo na lang siguro ay ang magpahinga na lang para makapag-ready ka naman bukas. Gumawa ka na lang ng mga requirements mo. May laptop ako dyan, may printer. Kayang-kaya mo yan Cas, ikaw pa? Pagpapalakas nga ni Jessie sa loob ng kanyang pinsang si Leia. Kinabukasan ay maagang nagising sina Jessie at Leia upang puntahan ang nasabing kumpanya na nakita ni Jessie. Cas, nakita mo ba talaga? Baka nagkamali ka lang ha. Masasayang ang pamasahe natin. Alam mo namang nagtitipid ako. Nag-aalalang tanong ni Leia. Ano ka ba, Cas? Ako pa ba? Nagkamali? Sabi nga sa kanya ni Jessie, huwag kang mag-alala. Ramdam na ramdam ko na magkakatrabaho ka. At aba, malay mo, ito na ang swerte sa'yo. Ani ni Jessie. Sana nga, Cas. Kasi naawa na ako kina nanay at tatay kaya sana lang matanggap na ako. At kinabukasan nga, nagpunta na nga sila kaagad. Nasa magandang building na nga sila ng corporation na pag-a-applyan ni Leia. Good morning, sir. Sir, saan po ba ang office ng manager dito? Mag-a-apply po sana kami ng trabaho Ani ni Leia. Sagot naman ng guard. Nasa 3 palapag po, tamang-tama. Nandito po yung boss namin kaya sa kanya na po kayo haharap. Good luck po. Ani nga ng guard. At itinuro na nga sa kanila ang receptionist na magtuturo nga sa kanila ng opisina ng tinutukoy nito. Tuluyan na nga silang pinapasok. Wala ka pa rin nahanap, Josh? Diba sabi ko sa'yo? Kailangan natin. Kasi paano ako magtatrabaho kung karga-karga ko dito si Kerry sa opisina? Inis na saad ni Arthur habang tinitignan ng masama si Josh. Pasensya na talaga, sir. Naganap naman talaga ako. Pero parang wala po talagang interesado Lahat ng tao na nag-a-apply bilang nani, lalong-lalo na sa mga edad na gusto nyo, bata pa rin po. Ani ni Josh. Maghanap ka ng paraan. Gumawa ka ng paraan. At huwag na huwag kang babalik sa akin kapag wala ka pang nahanap, maliwanag? Inis na ngang saad ni Arthur. Opo, boss. Pasensya na. Ani nga ni Josh. At agad namang umalis si Josh sa opisina ni Arthur. Habang si Arthur naman ay nilapitan ang 2 taong bata na si Kerry na anak niya na natutulog sa sofa. Napabuntong hininga nga muna ito. Sabay sabing, Anak, huwag kang maglala. May mag-aalaga rin sa'yo. Maghintay ka lang Ani ni Arthur. Hinawakan ang mukha ng anak at hinalikan ng noo. Nang biglang, may kumatok nga sa pinto sa labas ng kanyang opisina. Pasok! Saad ni Arthur habang hindi na nag-abalang tignan pa ang pumasok. Good morning po, sir. Ani ng boses ng babae. Kaya agad din namang lumingon si Arthur sa kanyang likod at nakita niya ang magandang babae na matangkad, matangos ang ilong at tila ba napaka-pormal kung manamit. Anong ginagawa mo dito? Agarang tanong ni Arthur habang naglalakad patungo sa kanyang table. Sir, andito po sana ako para mag-apply ng trabaho. Ito po ang mga requirements ko. Nakangiting saad ng babae. Sige, maupo ka muna at basahin ko muna ang mga requirements mo. Ani ni Arthur. Umupo naman ang nasabing babae at agad na naghintay nang sasabihin ni Arthur. So, ang pangalan mo ay Leia Almeda, taga-probinsya, at hindi ka nakapagkolehiyo, tama ba? Seryosong tanong ni Arthur. Yes, sir. Pero kahit hindi ako nakapagkolehiyo, ay alam ko ang lahat ng bagay na nagagawa din ng mga nakapagkolehiyo. Natatawang tanong ni Arthur. Talaga ba? Paano mo nasabi? Hindi ka nga nakapagkolehiyo. Alam mo ba ang gawain ng isang doktor? Isang engineer? Dahil ayon sa sinabi mo kanina, ay parang
kaya mo gawin ang lahat. Hindi naman po sa ganyang aspeto. Hindi naman po sa ospital. Sa construction company ang ina-applyan ko po ngayon. Kundi gas mining company. Malam po ko sa mga business-related na mga pamamaraan. Nag-business po kami ng mga magulang ko sa amin sa probinsya. Confident pa nga na sabi ni Leia. At anong klaseng business naman yun? Takang tanong ni Arthur. Nagbebenta po kami ng isda. At kung ano-ano pa. Business-related din naman po yun, di ba? Kasi may produkto na binibenta at may nakukuhang pera at profit. Ani nga ni Leia. Nagpapatawa ka ba? Sinasayang mo lang ata ang oras ko eh. At pwede ba? O sige na. Gusto ko yung self-confidence mo. Pero, I'm sorry. Dahil meron kaming mga hinahanap na qualifications para sa posisyon na ina-applyan mo. At kung pwede sana, mag-handle ka na lang ng business mo. At baka mapalago mo pa yon. Suhestyon nga at honest na sabi ni Arthur. Pero sir, kailangan ko po talaga ng trabaho. Kahit ano na lang po basta kailangan ko ng pera na pareho ng halaga ng sweldo na yan. Na nandyan po sa ina-applyan ko. Sobrang hirap po talaga ng pamilya namin eh. Tsaka ng pamumuhay sa probinsya. Kaya nga po ako naglakas ng loob na lumuwas ng Maynila para kahit papaano makaahon ng pamilya namin sa hirap. Pakikiusap nga ni Leia kay Arthur. Sorry miss, naintindihan kita. Pero kailangan mo rin intindihin na business is business. Sensya ka na. Wala akong panahon para sa ganyan. Para dagdagan pa ang problema ko. Masungit nga na saad ni Arthur. Kaya wala nang nagawa pa si Leia, kundi ang tumayo. At aalis na nga para maghanap ng ibang trabaho. Pero paalis na nga sana itong si Leia. Nang bigla nga niyang mapansin ang cute ng batang babae na si Carrie. Nilapitan nga niya ito. Nilapitan rin naman siya ng batang babae na para bang tuwang-tuwa dito kay Leia. Kaya naman sabi ni Leia dahil sa sobrang tuwa na tila nakalimutan na nga na nasa likuran niya pala ang pinag-a-applyan niyang boss. Hi baby girl, napaka-cute mo naman. Sabay hawak at pisil nga nito sa pisngi ng baby. Hindi nga mawari nitong si Leia kung bakit natuwa sa kanya ang bata at tumawa nga ito bigla ng malakas. Napatawa tuloy siya. At ilang minuto pa nga siyang nakipagkulitan sa bata nang biglang na-realize nga nito na nasa opisina pala siya ng kanyang boss na nag-i-interview sa kanya kanina. Pasensya na po. Hindi ko po kasi naalala. Ang cute po kasi ng bata eh. Pagdadahilan nga nito. Bigla tuloy nagkaroon ng ideya si Arthur na siyang naging dahilan para magsalita siya. Teka lang. Gusto mo ba talaga ng trabaho? Tumango nga itong si Leia na tila sobrang excited nga. Pero tanong nga sa kanya nitong si Arthur, sigurado ka? Opo sir, kahit ano. Basta, wag lang po yung masamang paraan kasi hindi ko po mapapatawad ang sarili ko kapag nasangkot ako sa ganyang bagay. Ani nga ni Leia. Natawa naman agad si Arthur sa sinabi ni Leia na siyang naging dahilan upang matigil bigla si Leia dahil napakagwapo pala ni Arthur kapag tinititigan ito ng mas matagal. At lalo na kapag tumatawa nga ito. Biglang seryosong tanong nga ni Arthur. Marunong ka bang mag-alaga ng bata na nasa 2 taon pa lamang edad? Po? Bata? Gaya po ba nito? Sabay turo nga sa batang si Carrie na nakatingin pa nga sa kanya at ngumingiti. Natila pa ng aasar. Sabi nga ni Arthur. Oo. Sagot naman ni Leia. Opo, kahit wala po akong kapatid. Gustong-gusto ko po kasi sa mga bata. May mga bata po kasi akong pinapapunta sa bahay para kahit papaano maalagaan ko po. Bakit niyo po natanong? Nagugulo ang tanong ni Leia. Sa wakas,
Nakahanap na rin ako ng tamang tao para sa anak ko. Nakangiting saad nga ng lalaki. Nagtatakang tanong ni Leia. Anak po? Diba binata po kayo? Nahihiyang tanong ni Leia. Binata naman talaga ako. Kasi wala na yung girlfriend ko. At may anak kami. Pero naghahanap pa ako ng babysitter. At tamang-tama. At nandito ka. Kayong kung pwede ba, ay ikaw na lang magiging babysitter niya or nanny. Hindi ba kailangan mo naman ng trabaho? Parehong halaga ng sweldo sa ina, applyan mo ang ibibigay kong sahod sa'yo. Ano, game ka ba? Tanong nga ni Arthur. Saglit ngang napaisip itong si Leia. Pero tila nanumbalik nga sa kanya ang pangangailangan na makatulong nga kaagad siya sa pamilya sa probinsya at hindi nga niya dapat mabigo ang kanyang mga magulang dahil tiyak napapabalikin nga siya ng probinsya. Kaya sabi na nga lamang nito makalipas din ng ilang minutong pag-iisip. Sige po, game ako. Kailan po magsisimula? Natutuwang saad ni Leia. Well, bukas na bukas magsisimula ka na. At simula rin bukas, stay in ka na. Doon ka natitira sa bahay namin. Kaya ibigay mo na lang ang address mo. Ipapakuha lang kita bukas o ipapasundo sa butler ko. Tanong nga ni Arthur. Sige po, basta pangako niyo po yung sahod ko. Paalala nga ni Leia. Ano pa bang gusto mo? Sabihin mo na para alam ko. Saad naman ni Arthur. Sir, huling-hiling po sana. Nahihiyang saad ni Leia. Nagtatakang tanong tuloy ni Arthur. Ano naman yan? Sir, mas pogi po kayo kapag bumingiti. Kaya ngumiti na lang po kayo. Mas bagay. Tsaka, mas okay na kalmado kayo pag masyadong papastress. Para mas batang tignan at hindi tubuan ng sakit, okay? Natatawang saad ni Leia. At hindi pa nga ito tumigil at dagdag pa nga nito na para bang matagal na niyang kakilala ang lalaki. Tsaka po, alam ko po na mahirap yung mga pinagdaanan niyo mula nung nawala yung girlfriend niyo tapos naiwan kayong magama. Pero, alam niyo naman po na everything happens for a reason, di ba? Kaya wag po kayong mag-alala. Pagbubutihan ko po ang pag-aalaga dito kay Baby Carrie. Sincere na sabi nga ni Leia na siya namang sumalat sa tila natutulog na puso ni Arthur. Ngayon pa lang niya nakikilala ang babae pero tila naniniwala na nga ito na she's one of a kind. Natatawang saad na nga lang nito. May pagkakulit ka din pala no? Sige, huwag kang mag-alala. Ngingiti ako. Hindi madalas pero siguro naman kaya paminsan-minsan. At sa wakas ay di ko na isasama dito si Carrie dahil hindi ko na rin siya maisasama sa kastresan dito sa opisina. Alam ko na din at masisiguro sa wakas na may tamang tao na mag-aalaga sa kanya at siguro naman mamahalin siya ng tunay at hindi gagamitin lang para sa akin. Mahabang paliwanag nga sa kanya nitong si Arthur. Kawawa naman po yung bata, mabuti na nga lamang po at nag-apply ako para naman nasa tamang tao siya. Ani nga ni Leia. At para nga, maitago na nga ang tila kakaibang nararamdaman ni Arthur na paghanga. Sabi na nga nito, sige, makakaalis ka na. Marami pa akong kailangan gawin at maganda ka na dahil makulit din ng batang yan. Paalala nga ni Arthur kay Leia. Sige po sir, maraming salamat po talaga sa pagtitiwala at pagtanggap sa akin. At bago pa siya makaalis, ay nilaro-laro pa nga niya ang batang babae. Tuwang-tuwa naman itong si Carrie. At pagkalabas nga niya sa building, Kas, kamusta, natanggap ka ba? Magiging project manager na ba ang pinsan ko dahil ang lapad ng ngiti Na-excite na tanong ni Jessie. Sabi naman itong si Leia, Kas, hindi ako magiging project manager Magiging babysitter or instant nanny or mommy na ako. Natatawang saad ni Leia. Ano? Babysitter? At natuwa ka pa dyan? Iritang saad naman ni Jessie. Kalma, Kas. Oo,
Babysitter lang pero tiba-tiba naman yung sahod. Same lang sa sahod ng manager. At titira pa ako sa mansyon. Di mo sinabi sa akin na pogi pala yung may-ari nito. At may anak pala na sobrang nakakatuwa. Ani nga ni Leia. Sabi naman ng kanyang pinsang si Jessie na natatawa pa. Sorry Hindi ko naman alam na kailangan ko palang sabihin yun. Oo naman, kasi nga di ba dapat alam ko lahat ng mga bagay? Ikaw Sabi nga ni Leia. Sige na nga Leia, relax ka lang. Good luck. Dahil sa maraming ang natanggal dyan, ikaw pa kaya? Pero baka bet ka ng may-ari. Nako, pag nagkataon, magiging imbes na instant nanny ka, instant mommy pa. Natatawang saad ni Jessie. Ano ka ba, Jess? Huwag ka namang ganyan. Kawawa naman yung tao dahil sa gusto niya lang na may mag-aalaga talaga ng tunay sa anak niya. Kasi nga, yung iba, hindi masyadong inaalagaan. Alam mo naman mahilig ako sa bata kaya ayun, tinanggap ko. Nako, basta expected ko na magiging Mrs. Smith ka na nga. Pangungulit pa nga ni Jessie. Bahala ka nga dyan, Jess. Tara na nga, uwi na tayo para na makapaghanda na ako kaagad. Akalain mo yun? Sa pag-aalaga ng bata, malaking halaga na. Diyos ko, hindi ko akalain talaga. Salamat, Lord. Ani nga ni Leia. Talaga lang. Kasi nga hula ko nga. Bet ka nung Arthur. Akalain mo yun? Nasa 10K lang kaya ang sahod ng pag-aalaga ng anak niya. Pero sa'yo, nasa 50K. Tulad ng isang project manager. Talagang nakakapagtaka lang. Ani ni Jessie. Huwag ka naman magtaka. Ang isipin mo, makakaahon na kami sa hirap at ikaw din. Tutulungan kita pag nagkataon na maging kaibigan ko siya ay ipapasok kita dito sa kumpanya niya. Pangako yan. Ani ni Leia. Di ka magiging kaibigan, magiging asawa ka pa. Natatawang saad ni Jessie. Tigilan mo nga ako yung kalokohan mo. Uwi na tayo at huwag ka na nga magsalita pa dyan baka may makarinig pa sa atin dito. At nako, matanggal pa ako sa trabaho kung ganyan. Suway nga ni Leia sa pinsan niyang si Jessie. Kinabukasan, ay bigla na lamang nagising sina Jessie at Leia sa mga katok mula sa pinto ng kanilang kondo. Buksan mo na nga yung pinto, Jess. Inaantok pa ako at sino po yung katok ng katok? Ani ni Leia na inaantok pa. Ikaw na nga, Leia. Hindi ba nga ngayon nga ang lipat mo sa mansyon? Ani ni Jessie, naantok pa. Ano? Oh my gosh, nakakahiya, baka sila na yan. At agad namang tumayo si Leia na tila ba may sunod na sobrang bilis ng kanyang kilos at agad na binuksan ang pinto. Good morning, ma'am. Dito po ba nakatira si Ma'am Leia Almeda? Tanong nga ng lalaki. Opo, ako po. Pasensya na po kagigising ko lang po. Pwede po ba napakahintay ako saglit dito lang sa loob? Mabilis lang ako. Pwede po ba? Nahihiyang tanong ni Leia. Okay lang naman. At ako nga pala si Josh. Ang nag-a-assist at nagtuturo sa gagawin mo kapag dating sa mansyon. Ani nga ni Josh. Okay po, salamat Ani nga na lamang ni Leia at agad namang binilisan ng pagkilos para mas madali lang siya matapos sa kanyang daily routines. Hoy babae, aalis na ako. See you when I see you na lang. Paalam ni Leia sa kanyang pinsan na si Jessie. Sige, alis na ako. Antok pa ako Ginigising mo na naman ako. Ani ni Jessie. Arte naman ito. Bahala ka nga dyan. Sabi naman ni Leia. Tara na po, alis na tayo. Makalipas nga ang ilang minuto, nagaya na nga rin si Leia kay Josh. Akin na yung mga gamit mo, madam. Ako nang magdadala. Ani ni Josh. At tinamad din na nga si Leia na magdala ng mga gamit kung kaya't pumayag na nga lamang din siya kay Josh na ibigay ang mga dala. Curious nga nitong tanong. Malayo po ba tayo, kuya? Sagot naman ni Josh. Opo, ma'am. Kasi sa Tagaytay Highlands lang po nakatira si Sir. Kanina pa po kayo niya hinihintay pero huwag kayong mag-alala. Mabait naman po yun Hindi nga lang niya pinapahalata. Alam niya na yon kung bakit kayo na late. Malayo pa po yung biyahe natin.
Kaya matulog na lang muna kayo. Suhestyon ni Josh kay Leia. Kaya't inaantok pa nga rin naman si Leia. Kaya natulog na nga lang din siya dahil sa mga pagligpit niya ng mga gamit nila kagabi. Ang siyang naging dahilan upang hindi siya maagang nagising kaninang umaga. Makalipas nga ang ilang oras. Ma'am, andito na po tayo. Paggising ni Josh kay Leia. Sorry po kuya. Ani na nga lamang ni Leia. At nang lumabas ang kotse, namanghanga ito. At sabi nga niya, dahil hindi na nga napigilan ng sarili, wow, grabe. Ang laki pala talaga ng mga properties dito. At ito pala yung nakikita ko na hindi ka makakapasok dito kapag hindi ka mayaman. Ani ni Leia sa kanyang isip. Welcome to our humble home. Pag-welcome nga sa kanya. Nandoon nga rin ang kanyang cute na anak. At sabi nga nito, Carrie anak, siya lang magiging nani mo. Ani ni Arthur sa kanyang anak. Nakarga-karga pa nito. Nani or mommy? Daddy? Napaka-cute na sabi nga ng batang si Carrie. 2 years old pa lang ang bata, pero ang maalam na nga ito sa pagsasalita kung kaya't natawa na nga lang si Arthur at Leia. Carrie, baby, ako si Ate Leia, but you can call me Tita Leia. Ako ang magbabantay sa'yo para mag-guide kita always, okay? Ani nga ni Leia sa bata. Tama ang Ate Leia mo, Carrie. Siya ang mag-guide sa'yo para maging isang mabuting baby ka at mabuting daughter kay Papa, okay? Ani ni Arthur. Dada, she is so pretty. I want her to be my mommy. Wala akong mommy eh. Ani nga ng bata. Carrie, don't worry. Kahit na wala kang mommy, you can call me mommy din naman eh. Pag-i-explain nga ni Leia. Talaga po? Ani ng bata na si Carrie. Oo naman. Kahit na Mami Leia na nga lang ang tawag mo sa akin. Kaya, can you hug mommy? Ani nga ni Leia. Daddy, baba po muna ako. I want to hug Mami Leia. Ani nga ng batang si Carrie. At agad din namang binaba ni Arthur ang kanyang anak na malayang tumatakbo patungo kay Leia. Ang cute-cute mo naman, Carrie. Ani ni Leia. Hindi na malaya ni Arthur na matuwa din. Dahil sa hindi niya alam. Pero masaya siya nang makita niya ang kanyang anak na may tinatawag na mommy. Lalong-lalo na kay Leia pa. Daddy, she's so pretty. I want to be like her. Ani ng batang si Carrie. Magti 3 years old na nga rin kasi. Sa susunod na buwan ng batang ito. Leia, si Carrie lang bantayan mo. At meron naman itong mga maids at saka bodyguards. Marami kayo dito kaya sana alagaan mo si Carrie kasi hindi lahat ng oras at araw nandito ako. Alam mo naman yon. Paalala nga ni Arthur. Sumang-ayon naman sa kanya si Leia. At sabi pa nga nito, sa bata na talaga namang aliw na aliw siya. Carrie, do you want to play? Yes, mommy. Ani ng batang si Carrie. Okay, we will play hide and seek. So mag-hide ka na. Habang ako ang taya, hahanapin ka ni mommy, okay? Ani nga ni Leia. Okay po. At agad din namang tumakbo si Carrie at nagtago ito sa ilalim ng mesa. Habang naglalaro si Carrie at Leia ay nakatanaw sa kanila si Arthur na nasa itaas. Parang magina sila, sir. Ngayon ko lang nakita si Carrie na naging close ng ganyan sa mga babysitter niya. Iba po talaga si Leia eh. Ramdam ko na yon nung una ko pa siyang nakilala. Ani nga ni Josh. Kaya nga, ganito pala kasi ang pagmasdan kapag nakikita mo na may asawa at anak ka? Tila makabuluhang sabi nga ni Arthur. Natatawang saad tuloy ni Josh. Teka sir, parang kakaiba yung sinasabi niyo Huwag mong sabihin na may gusto ka na kay Leia. Agad-agad? Pero sabi na nga ni Arthur, hindi ko alam Josh pero parang una ko palang nakita si Carrie na masaya. At nang sabihin ni Carrie na gusto nga niya si Leia, para bang ang gaan-gaan ng loob ko sa kanya. At parang sobrang lapit ng loob ko sa kanya, kahit nga kakikilala pa lamang namin. Kaya gusto ko na i-background check mo.
si Leia. Seryosong utos nga ni Arthur sa kanyang butler na si Josh. Napakunot noo tuloy si Josh at tanong nga niya, "Bakit naman, sir?" "Mabait naman ata itong si Leia at halatang gustong-gusto niya ang mga bata. Kaya tignan mo nga ang saya-saya nilang tignan. Tila ba napakagaan ang loob ng anak mong si Carrie kay Leia?" Ani ni Josh. Pero pagpupumilit naman ni Arthur, "Basta, i-background check mo na lang. Gusto ko lang naman malaman ang lahat ng tungkol sa kanya. Sige na, bilisan mo na. Dapat bukas na bukas, magre-report ka na sa akin." Ani nga ni Arthur. "Copy, sir. Hoy, si sir, in love na ata Huwag kang mag-alala, sir. Normal talaga yan sa mga lalaki na magkakagusto." Natatawang saad nga ni Josh. "Umalis ka na nga kung ayaw mong mabatukan pa kita dyan." Iritang saad ni Arthur. Habang sina Leia at Carrie naman ay naglalaro pa rin at di nila namalaya na gumagabi na pala. "Carrie, it's time to drink your milk at kakain na ang Mommy Leia mo." Ani ni Arthur. "Daddy, Mommy I like." At ang ibig sabihin nga nito ay gusto nga niyang makatabi daw itong si Leia sa pagtulog. Pero malumanay na pag-e-explain naman ni Arthur, "Carrie anak, pagod na ang Mommy Leia mo. At pwede ba ako na lang tatabi sa'yo? Gusto mo, i-read kita ng mga story, books na gusto mo?" Suwestyon ni Arthur. "Pero Daddy, gusto ko po si Mommy Leia." Ani ni Carrie at umiiyak na. "Shh, tahan na baby. Sasamahan ka ni Mommy Leia na matulog, okay? At ako na ang magbabasa ng mga storybooks. Diba Daddy?" Tanong nga ni Leia na siyang naging dahilan upang matawa si Arthur. Pero gusto ko tabi tayo tatlo matulog. Ikaw ang Daddy. Siya ang Mommy at ako ang baby. Kaya tara na po." Natuto ang saad ng bata. "Carrie, maraming gagawin ng Daddy mo. Yung work niya sa office." Kaya dagdag nga ni Arthur, "Kayo na lang ng Mommy Leia mo, okay ba yon?" Pero sabi naman ng bata, Gusto ko tulad ng nasa nakikita ko sa mga video sa TV. Isa silang one big happy family tawag doon na may Mommy at Daddy. Sige na po, please." Pagmamakaawa ni Carrie sa daddy niyang si Arthur. "Carrie, wag nang matigas ang ulo." Ani ni Arthur at ang batang Carrie naman ay umiyak na at nagtago sa likuran ni Leia. "Pagbigyan mo na ang anak mo, Arthur. Gusto mo bang magtampo sa iyong anak mo? Naku, dapat sinasamahan mo to palagi para hindi mawala ang love niya sa'yo. Kahit ngayon lang. Kasi palagi mo namang pinaprioritize ang opisina mo o kaya work." Suway nga ni Leia kay Arthur. Naisip naman ni Arthur na tama naman si Leia. Kaya sabi nga nito, "Okay." Tanong naman ni Leia, "Carrie baby, huwag ka nang iiyak, okay? Sasama na sa atin si Daddy, diba, Daddy?" Tanong nga nito kay Arthur at wala nang ang choice si Arthur kundi tumango. Kaya sa gabi yun, ay matutulog silang tatlo sa kwarto ni Carrie na siyang dahilan upang maging masaya ang bata. "Daddy, Mommy, Carrie is very happy." Ani ng batang si Carrie at nakatulog na nga rin habang nasa kama sila. Halos buong gabi nga silang nagbonding. Habang nandoon sa kwarto ng bata, tila nagiging tuloy-tuloy ang bata para nga mas magkakilanlan pa nga sina Leia at Arthur. Nang makatulog na nga si Carrie, ay bigla na lamang nagsalita si Leia. Pero bago nga umalis ang lalaki ay paalala ni Leia kay Arthur, "Pwede ka nang umalis, Arthur. Sana naman, pagbigyan mo yung bata kasi bata lang siya. At kahit ano pang sabihin mo sa kanya kung ano ang gusto niya, kung ang dahilan lang naman niya ay gusto niya ng kalinga mo, pagbigyan mo na siya." Paliwanag nga ni Leia. Napagtanto naman ni Arthur na tama nga ito. At sabi nga niya, "Sorry, maraming salamat Leia. Hindi talaga ako nagkamali sa'yo, kaya maraming salamat at okay lang. Dito na tayo matulog.
At ikaw din para naman paggising ni Carrie, matuwa pa rin siya. At magkakasama pa rin tayo hanggang sa paggising. Ani nga ni Arthur. Pero pili ang pagja-joke ni Leia sa kanya. Sus, ang sabihin mo, gusto mo ata akong makasama dito eh. Siguro po, may gusto ka sa akin. Sa ganda ko ba namang to, hindi ka magkakagusto sa akin? Pagpapatawa nga ni Leia. Huwag ka nga magpatawa, Leia. Hindi nakakatawa kaya mas mabuti pang matulog ka na nga lang dyan. Ikaw nga yung may gustong katabi ako eh, ginamit mo pa si Carrie. Natatawang saad naman at balik ni Arthur. Aba, ang kapal na mukha, ikaw magugustuhan ko? Wala ka kaya sa kalingkingan ng mga ideal type ko, kaya ikaw ang matulog baka nananaginip ka ng gising. Makatulog na nga lang baka mainis pa ako eh, nakaka-bad vibes pa naman yun. Ani na nga lamang ni Leia na tinatago nga ang kilig. Natulog na nga siya. Kinabukasan, maagang nagising si Leia. Paglingon niya sa likod ng batang si Carrie na natutulog, ay wala na si Arthur. At may nakita pa nga siyang note sa table nito. At ang nakalagay nga roon, paggising mo, gisingin mo agad si Carrie dahil ililibre ko kayo. Magsha-shopping tayo, pupunta tayo sa Manila. Basa nga ni Leia sa papel. Aba, sa bagay, sino pa namang hindi tatanggi sa beauty ko? Natatawang bulong na nga lamang ni Leia at pagbibiro nga sa sarili. Pero sa totoo lang, nakaramdam nga siya ng panibagong kilig na naman. Pero inililihim nga lamang niya ito. Makalipas nga ang ilang oras, binigyan pa nga niya ng pagkakataong matulog pa ang cute na bata. Carrie, baby, gising na, maligo ka na. Aalis na tayo kasama ang daddy mo, magsha-shopping daw tayo. Ani nga ni Leia habang ginigising ang batang si Leia. Okay, mom. Ani ng bata tagad naman itong pinaliguan ni Leia at binihisan. Mommy, same clothes please. Ani ni Leia, kaya wala nang nagawa si Leia kundi gayahin ng suot ni Carrie. Twinning kasi ang gusto niya. Pagbaba nila sa kanilang sala, ay naghihintay na nga roon sa kanila si Arthur. Sir, andito na po ang files at background check ni Leia. Ani nga ni Josh. Sige, makakaalis ka na pero wait, babasahin ko lamang ito at makakaalis ka na rin. Ani nga ni Arthur. Tumango lamang si Arthur. Nabasa at nalaman lahat ni Arthur na hindi talaga nagsisinungaling si Leia at sadyang mahirap talaga sila at gusto niyang makaahon sa kahirapan. Josh, pagawan mo ng bahay at bigyan ng negosyo ang mga magulang ni Leia. Ani ni Arthur. Takang-taka naman. Itong si Josh. Sir? Seryoso ka ba dyan? Talagang parang ang lakas ng tama niyo ah. Ani nga ni Josh. Hindi naman kasi alam mo ganito yon. Pag-i-explain nga ni Arthur at kinuwento kung anong nangyari kagabi. Grabe sir, akalain mo yun? Kahit nga sa saglit na panoon pa lamang mahal na mahal talaga ni Leia si Carrie. Tulad nga ng background check ko sa kanya, tinutulungan talaga niya mga walang magulang na bata. Subalit ay di niya ito maampon dahil wala naman siyang sapat na pera. Kahit gustong-gusto nga ni Leia, wala siyang magawa. Pero kapag meron siya, grabe yung ginagawa niyang pagtulong. Tapos nalaman ko pa, napangarap pa na niyang magtayo ng bahay ampunan para sa mga batang inabandona ng mga magulang at namamalimos lamang sa gilid ng kalsada. Dahil nga doon, panibagong dahilan na naman para humanga talaga itong si Arthur sa babae. Kaya nga, utos dito kaagad kay Josh. Sige na, gawin mo na nga ang mga inutos ko sa'yo. At kung may nagtanong, sabihin mo, nanliligaw yan kay Leia kasi sigurado na ako sa nararamdaman ko sa kanya. May gusto na talaga ako. Sabi na nga ni Arthur na talaga namang mabilis nga ang pangyayari, pero wala naman daw dahilan para itanggi pa niya ang kanyang nararamdaman dahil nga sincere naman siya. Tumango lamang si Josh at agarang umalis. Pagdaan ng ilang oras, nagulat na nga lamang si Arthur na may nagsalita. Let's go? Tanong ni Leia. Nagulat naman si Arthur. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang damit niyo? Ani nga ni Arthur na natatawa. Well,
Huwag ka na nga magtanong. Kagustuhan to ng anak mo. Kaya tara na nga, huwag kang ang OA sa reaksyon. Ani nga ni Leia. Nakasuot lang naman kasi sila ngayon ng maikling palda at pink top na siyang naging dahilan upang mas lalong makita ang ganda ng hubog ng katawan ni Leia at ang ganda nilang tignan para bang mag-ina talaga sila. Tara na. Yun na nga lang ang naging saad ni Arthur nang alam niyang wala na siyang magawa. Habang nagsha-shopping nga sila, ay may biglang lumapit sa kanila. Excuse me sir, pwede po ba kayong makuhanan ng picture ng mga ibebenta namin for family portrait po? Ani ng babae. Saglit namang natigilan sila. Pero nang may masmasan, pero hindi kami family eh. Ani ni Arthur. Huwag ka na ngang OA dyan. Halika na nga, pagbigyan mo na. Sabi na nga lang ni Leia at hinila pa talaga si Arthur. Kaya wala na ngang nagawa pa si Arthur, kundi ang maki-photoshoot na rin. Alam niyo po ma'am, ang swerte niyo po kasi, ang pogi ng asawa niyo, at ang ganda-ganda pa ng anak niyo, manang-mana talaga sa ama at ina. Kinikilig pa nga na saad ng babae. Ano ka ba naman miss? Maswerte ako sa asawa ko dahil sobrang maalaga ito sa anak namin. Ani nga ni Arthur at biglang hinalikan ng noo ni Leia. Nagulat na nga lamang itong si Leia kaya hindi nga niya maiwasang mamula dahil sa sinabi ni Arthur. Naging malakamatis tuloy ang kanyang pisngi. Loko ka no? Yan na nga lamang ang nasabi ni Leia kay Arthur. Pag-uwi nga ni na Arthur at Leia, ay nakatulog na nga si Carrie kaya agad din namang nagpahinga si na Leia. Nang biglang tumawag ang kanyang ina. Anak, pasensya ka na at ngayon lang kami nakatawag. Hindi mo pala sinabi sa akin na may manliligaw ka na palang mayaman anak. Ang bahay natin ay mansyon na at may negosyo na kami dito sa probinsya ng ama mo. Natutuwang saad nga ng kanyang ina na si Leia. Saglit na napaisip si Leia dahil hindi nga niya makuha ang sinasabi ng kanyang ina. At sabi na nga nito, Nay, ano man niligaw? Naguguluhang tanong niya. Nagmamaang-maangan ka pa. Anak, huwag kang mag-alala, okay lang sa amin. Kahit na mag-asawa ka na. Hindi dahil sa mayaman siya, pero sinasabi ko sa'yo, napakabait ng Arthur na yun. Pero hindi ko pa siya nakilala dahil ang assistant lang niya ang narito na si Josh. Kilala mo daw siya. Ani ng ina. Kaya naman, napagtanto kaagad ni Leia kung sino nga ang tinutukoy ng ina. Agad tuloy niyang pinuntahan si Arthur. At anong sinasabi mo naman niligaw sa mga magulang ko, Sir Arthur? Takang tanong ni Leia nang makita niya ito na nakahiga sa sofa. Naupo ito ng diretsyo. At sabi nga niya, Oo, manliligaw. Diba? Ika nga nila, una mong ligawan ng mga magulang kaysa sa anak. Traditional kasi ako eh. Pilosopong pag-e-explain nga ni Arthur. At anong kalokohan naman ang pinaggagawa mo? Ani ni Leia na gulong-gulo at ang nasa isip niya lang ay pinagtitripan lamang siya nito dahil wala lang. Pero sabi nga ni Arthur makalipas ang ilang minutong katahimikan. Gusto kita. Maikli, pero diretsahan at makabuluhang sagot nga ni Arthur. Saglit ngang natigilan si Leia. At sabi nga nito, Ano? Yun lang yun? Pwede bang ipaliwanag mo lahat kung may gusto ka sa akin? Pero bakit? Bakit ako? Mataray nga na tanong ni Leia. Pero sagot naman ni Arthur, kailangan ba talaga ng rason? Okay, fine. Alam ko masyadong cheesy, pero aaminin ko na. Alam mo ba, simula pa lang nung nag-apply ka sa opisina, nag-i-interest na ako sa'yo at mas lalong gumaan ang loob ko sa'yo nang makita ko kung paano mo inalagaan at mahalin ang anak ko. Kaya yun, unti-unting na-develop nung una paghanga lang hanggang sa naging gusto. Tsaka
Mahal na nga ata kita eh. Hindi ata. Mahal na kita. Kaya yun, pina-background check kita. At tinulungan ko ang pamilya mo. Dahil mahal kita. At gusto kong mahalin ang mga mahal mo sa buhay. Hindi ko alam kung kailan at paano. Basta, napagtanto ko na lang na masaya ako nang nakikita ko kayong dalawa ni Carrie, na masaya na parang kayong dalawang mag-ina ko. Kaya naman, Leia, sana naman, payagan mo ko na ligawan ka. Total naman, gustong-gusto ka ng anak ko. At ako rin. Gustong-gusto kita at mahal na kita. Bubuo tayo ng pamilya natin. Ani ni Arthur, na siyang naging dahilan upang malaglag na lamang ang panga ni Leia nang dahil sa sobrang gulat sa mga narinig. Kaya sabi na nga lamang nito, kung gusto mo kong ligawan, diligawan mo ko. Pero pa-hard to get pa nga nito. Pero hindi ibig sabihin nun, sinasagot na kita no, ano akala mo sa akin? Easy to get? Hindi porket mayaman ka, sasagutin kaya kita kaagad. Ani nga ni Leia, kaya bigla na nga lamang siyang niyakap ni Arthur ng mahigpit. Kaya nang dahil doon, tila ba isang pamilya na nga sila dahil sa sobrang sweet na nga nila sa isa't isa. At tuwang-tuwa naman ang pinsan ni Leia na si Jessie dahil malakas naman talagang kutob niya na mangyayari nga ito. Kaya naging masaya nga rin ang mga magulang ni Leia dahil sa wakas nakatagpo na nga siya ng kanyang magiging mukhang happy ever after. Sobrang bait at pinalad nga siya sa natagpuan niyang pagmamahal. At hindi nga siya nagkamali sa kanyang desisyon na subukan na hanapin ang kanyang magandang kapalaran. Magandang kapalaran, hindi lang in terms sa pera at kayamanan. Pero ang mas mahigit na mahalaga ay ang masayang kapalaran kasama ang taong totoo at wagas na magmamahal at tatanggap sa iyo kahit na nga sino ka pa o ano pa ang estado mo sa buhay. Habang nililigawan at pinapatunayan nga ni Arthur ang nararamdaman niya kay Leia, kasabay ng pagiging nanny/mommy ni Leia kay Carrie, pinag-aral nga ni Arthur si Leia sa kolehiyo upang kahit papaano ay matupad nga nito ang kanyang pangarap bago nga siya bumuo ng sarili niyang pamilya. At makalipas nga ilang taon, nakagraduate nga ito ng kolehiyo at may degree na nga itong hinahawakan na related na nga sa business. Ang dating ang sinasabi niya dati, na pangarap nga lamang niya, ay ngayon ay abot kamay na nga ni Leia. Hindi nga niya alam kung ano ang gagawin para nga pasalamatan ng Diyos sa mga biyayang ibinigay nito sa kanya. Kaya naman, bilang ganti rito, ay tinupad nga niya ang kanyang pangarap na makapagpatayo ng isang bahay ampunan para nga sa mga batang hindi pinalad sa kanilang buhay. At ito na nga ang namahala dito. Mas pinili nga niyang tumulong nga sa kapwa niya mahirap kesa nga magpakasasa sa yaman. Oo nga't mayaman nga ang kanyang nobyo na ngayon na si Arthur. Pero hindi niya ito ginamit para maging mapagmataas. Ginamit nga niya ito para maging mas mabuting tao sa kanyang kapwa-tao. Bukod nga sa pagmamahal, binigyan siya ng pagsuporta ni Arthur. At dalawa na nga silang nagtutulungan para nga mas marami pang matulungan na charities bukod pa nga sa bahay ampunan na pinatayo nila. Habang lumalaki nga rin si Carrie, tinuruan nga nila ito para maging isang matulungin at mabait na bata. Madalas pa nga ay kasama nila si Carrie kapag nagpupunta sila sa bahay ampunan at nakikipaglaro pa nga sila sa mga batang salat at pinagkaitan. At makalipas nga ang ilang taon, matapos sagutin na nga nitong babae si Arthur at binigay ang matamis na oo sa kanya. Nag-propose na nga rin si Arthur sa kanila. Dahil gaya nga ng panliligaw na ginawa nito na tradisyonal,
pati nga ang mga magulang nito ay parang hiningan ng kamay ni Arthur. Dinala nga rin niya ang mga ito sa Maynila para may katulong na nga rin sila sa kanilang mga businesses. Makalipas ang 6 na buwan, pagkatapos mag-propose nito, kinasal na nga sila. Simple lang iyon. At ang mga imbitado pa nga ay ang mga malalapit nilang pamilya at mga kaibigan. Sina Jessie at Josh, na siya na rin namang nagde-date na nga ngayon dahil mas nagkakilala nga sila dahil nga kina Leia at Arthur. Sinama rin nila sa kanilang wedding ang mga bata at ang mga charity nga na pinamamahalaan nila. At masayang-masaya nga na namuhay ang maliit pero punong-puno ng pagmamahal na pamilya nila. Sino ba naman ang mag-aakala na ang isang instant nanny ay magiging isang instant mommy pala? Sabi nga nila, kapag meron kang ang gininto ang puso, ay mas bibigyan ka pa ng maraming blessings. Hindi man sa oras na gusto mo, pero sa tamang panahon, in God's perfect time. Kaya naman dapat, huwag tayong mag-atubiling tumulong sa ating kapwa at maging magandang intensyon natin sa bawat ikinikilos natin.